Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung viral po na video patungkol sa propesiya ng isang pastor o propeta sa ating bansang Pilipinas. Maaaring yung iba sa inyo ay napanood nyo na ito at yung iba sa inyo ay narinig nyo po sa iba. At bago ko po i-play, gusto ko lamang pong parang i-summarize po kung ano yung kanyang sinasabi. Na dahil daw sa idolatry, dahil daw sa maraming Pilipino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, marami ang may Diyos-Diyosan, at ano po yung mga Diyos-Diyosan, yun po yung tinatawag na idols. Sa Biblia, marami pong beses na nabanggit doon na ang Panginoon po ay nasusuklang po sa mga gawang idols ng mga tao. At maraming beses na pinarusahan niya yung mga tao dahil sa idolatry. Ayaw na ayaw ng Panginoon yon. At ito rin po ang binabanggit ng pastor na ito na talamak daw ang Diyos-Diyosan sa Pilipinas. At talamak din yung pagkonsulta ng mga tao sa mga psychics, mga tarot readers, mga manggugula, mangkukulam. So, ang ibang mga psychics na kilala natin, na nabanggit niya ay si Ruby Baldwin. Meron din isa na si Jay Costura. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin masyadong kilala yung mga ito. Pero, may warning siya. Wina-warn niya tayo na tayo ay huwag makinig sa kanila dahil hindi naman daw sila totoong mananampalataya sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. Itong mga psychics, mga tarot readers, yung mga nagpa-practice ng witchcraft, sinasabi po niya na mag-repent daw, magsisi tayo sa ating mga pagkakasala upang nang sa ganon ay hindi matuloy, hindi tayo parusahan ng Diyos ng mas malala pang sakuna. Sapagkat sabi niya, kung hindi tayo magsisi, ay matutuloy ang mas grabe pa, mas malala na sakuna, mas malala ng lindol o pagyanig magmula Oktubre hanggang Disyembre sa taong ito. Meron din siyang previous na video na meron siyang propesiya na pagyanig na lindol dito sa Pilipinas at nangyari. In just a short span of time, nangyari ito. Kaya, bago pa mangyari ang mga susunod pang sakuna at mas grabe pa, hindi natin alam kung yun yung the big one. Pero, bago pa ito mangyari, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na wala namang masama kung tayo naniniwala. Wala namang masama kung tayo ay susunod na magsisi na ang sabi niya ay ang pagsisisi ay ang pagtapon sa ating mga idols. Kung meron tayong mga Diyos-Diyosan sa ating mga tahanan, mga inukit na images sa ating mga tahanan, yung mga pampaswerte, yung mga pinagdadasalan natin na hindi naman talaga yun ang Panginoon kasi hindi naman imahe, hindi naman image yung Panginoon, kundi hindi man natin siya nakikita, hindi po siya nananatili sa isang Diyos-Diyosan, sa isang imahe. Kaya sabi niya, ang pagsisisi ay pagtapon sa mga ito. Kung meron po tayo sa ating mga tahanan ng mga parang santo-santo, santo ninyo, mga ganon, mga imahe. Makasali kasi yung mga imahe, images, mga Diyos-Diyosan. Ang mga yun, mga inukit na bagay, na kung saan naniniwala tayo sa kanila na pagka hinawakan mo, pagka nagdasal ka sa kanila, may mangyayaring maganda o good luck. O, katulad ng mga Hindu, meron silang mga pinapaniwalaan na nagdadasal sila sa mga Diyos-Diyosan din. Kaya, yun, nabanggit din niya. At kaya naman, bago pa mangyari ang mas malalang sakuna ay hindi naman masama na tayo ay susunod. Kung ayaw nating makaranas pa ng mas grabe pa. Di ba ayaw naman natin ng lindol? Ayaw natin na may namamatay. Ayaw natin na nababaha tayo. Ayaw natin ng korupsyon. Sabi niya, ang dahilan ng judgment ng Panginoon sa ating bansa ay dahil nga sa mga marami ang nagpa-practice ng witchcraft. Nabanggit din niya na talamak ang prostitution sa ating bansa ay
wag na tayong mag ah, wag na tayong ah, baga magpatuloy pa sa ating mga masamang ginagawa. Yung mga prostitute, tumigil na sa prostitution, stop fornicating. Kung may asawa ka, may pagtalik ka lamang sa asawa mo. Kasi ano yun eh, prostitution din yun eh, yung pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Kahit pa boyfriend, girlfriend, hindi mo naman asawa yun, di ba? Kaya isa ring immoralidad na nangyayari sa ating bansa. Kaya magsisi po tayo. Ang pagsisisi po ay hindi lamang hingi ng kapatawaran sa Panginoon, na sabihin natin na, Panginoon, patawad, sorry po na ah, ako ay naniwala sa mga psychic, sa mga tarot readers, ako ay ah, dumulog sa mga manghuhula at mangkukulam, patawad po. Pero patuloy pa rin naman na ginagawa mo. Kaya patuloy pa rin naman na nakikipagtalik ka sa kahit kanino na hindi mo naman asawa. Ano pa rin yun, hindi yun repentance. Hindi yun pagsisisi. Kasi ang pagsisisi ay pagpigil, pagsoli, tapon sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Katulad nitong mga idols, mga inukit na meron tayo. Okay? So, sana tayo ay makinig. Huwag na nating hintayin ang mas malala pang mga pangyayari. So, i-play ko po ito at nawa ay hindi po natin i-bash ito. Hindi sa pagiging relihiyoso. Pero ang sinasabi niya ay para sa kabutihan natin. Kasi ang Panginoon, gusto niya na mapabuti tayo. Bakit naman niya gagamitin yung hindi naman natin kaano-ano para lang bigyan tayo ng warning kung hindi naman makatotohanan. At mas maganda na sumunod tayo sa Panginoon. Alam naman natin kung anong tama at mali. Kung nagkamali tayo, mas maganda na itama natin ang mali natin para sa ating ikakabuti din ito. Hindi lamang dahil pupunta tayo sa impyerno kung tayo ay magpatuloy sa ating hindi pagsunod sa Panginoon, kundi may karampatang consequence din ito sa ating buhay. At nagdudulot nga ito ng hindi maganda. Kaya nawa ay may matutunan po tayo at tayo ay magsisi. At yung baga, kumapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo kakapit sa patalim, kundi sa Panginoon lamang. Kaya ito po ang video. And God also said, I should give warning to Rudy Baldwin, the psychic, and Jay Costora, and other psychics. God said they will start getting sick and they will die if they don't repent. Because they are worshipping idols. And it's because it's because of idolatry in that country that God is sending judgment. So I see the judgment of God in the Philippines. God is judging the idols of the Philippines. God is fed up with your idols. God is fed up with your idols. If you have an idol in your house, throw it out. As you are hearing this message now, throw the idol away. And cry to God and repent. Including those psychics, all of you should repent, give your life to Christ. Throw those Buddha idols, Hindu idols out of your house. See what's happening? It's going to happen to India, like I said. The Philippines are not learning their lesson. They keep crying, but they don't want to repent. Repent means what? Throw the idols away. Throw the idols away, cry to God. That's what repent means. So God said, there is so much idolatry in the Philippines. And so much prostitution. So God said idolatry is the main reason why He released the judgment. There's too much idolatry. People are doing tarot reading, card reading, they're doing witchcraft. God said, I'm tired of that. People are consulting water spirits. Water spirits. Right now, I release the judgment of God on the land of the Philippines. And I release the judgment of God on all those psychics that have refused to repent. And I release the judgment of God on all the witches and the wizards in the Philippines. Those of you who will not repent, you will begin to get sick. And if you still don't repent as a warning sign, you will die. So God is warning you, all of you who are practicing witchcraft. God is warning all of you in the Philippines. So that is what I saw. And God also said, Ayan po, yung kanyang propesiya, nawa, hindi po natin ito isasantabi, kundi tayo po ay maniklukod sa Panginoon. Tayo po ay huwag nating patigasin yung ating mga puso. Kung ayaw natin ng tuloy-tuloy na pagbaha, tuloy-tuloy na lindol, mga sakuna, mas grabe pa ang maging consequence. Kung ayaw natin ng korupsyon sa ating bansa, tayo ay susunod, tayo ay itatapon natin yung mga idols natin. Huwag tayong dumulog sa mga manghuhula, mangkukulam,
Huwag tayong maniwala sa mga pinagsasabi nila. At iwanan natin yung immoralidad, prostitution. Yan. At salamat po sa ating lahat. At nawa ang bawat isa ay pagpalain po ng ating Panginoong Diyos.